Mga kababayan, taong 2013, nabalitaan ng mga magsasaka na merong field testing ng golden rice dyan po sa Department of Agriculture Region 5, pero dinideny nila ito. Kung kaya, Agosto 8, 2013, nagkaisa ang mga magsasakang Bicolano na bunutin ang nakatanim na golden rice sa field trial sa Department of Agriculture Region 5 dyan po sa Pili. Sa ika-13 taon po ng pagkilos ng mga magsasaka at mga mamamayang Bicolano laban sa golden rice, bumabalik po ang napakahalagang katanungan. Sino nga ba ang dapat makinabang sa teknolohiya sa agrikultura? Ang mga magsasaka ba at mga mamamayan o yung malalaking mga negosyo at mga multinational companies? August 8, 2013, ipinakita ng mga magsasakang Bicolano sa pangunguna ng Sikwal GMO at Kinusang Magbubukid ng Bicol na hindi sila basta-basta tatanggap ng teknolohiyang ipinapakilala bilang solusyon sa kagutuman. Ang pagbunot po sa golden rice sa experimental station sa Pili, Camarines Sur ay naging simbolo ng paglaban para sa karapatan ng mga magsasaka na magpasya sa direksyon ng sariling agrikultura. Sa tingin po natin dito, ang usapin po ng golden rice ay hindi lamang tungkol sa pagiging genetically modified organism nito. Mas napakalalim pong dapat nating itanong, bakit kailangang umasa ang solusyon sa kagutuman sa mga teknolohiyang kontrolado, pinopondohan o naiimpluwensyahan ng malalaking institusyon at agro-corporation habang nananatiling napakababa ng kita at mataas ang gastos sa produksyon ng maliliit na mga magsasaka. Pinunod po namin dahil mayroon siyang lason. Dahil kontaminado talaga yan sa ating pagkain sa mga lahat na ikalat sa mga umak. Sa ngayon, ay pinag-anuhan natin yan, pinagtutulad talaga natin ngayon ang golden rice. Hindi po pangako dapat ang laging ibinabato sa atin, yung mataas na ani, o solusyon ito sa malnutrisyon. Kung hindi naman, binabago ang istruktura ng ating agrikultura. Kaya, kung mahal ang binhi, abon at pestisidyo, kung baon sa utang ang mga magsasaka, kung inaagawan sila ng mga kontrol sa binhi, at kung ang produksyon ng pagkain ay unti-unting nagiging larangan ng tubo ng malalaking mga kapital. Ganyan po ang nangyayari sa ating mga magsasaka sa ngayon. Na noong panahon, pwede kang magtanim mula doon sa iyong inaning binhi ng palay at hindi ka gumagamit ng insecticide, pesticide, herbicide, molluscide at iba pang mga gamit sa pagtatanim, pero maganda po ang ani. Mga kababayan, ang tunay na laban kontra kagutuman ay hindi lamang pagpapalit ng kulay ng palay. Kailangan ito ng lupa para sa mga magsasaka. Makatarungang presyo ng palay, murang inputs, suporta sa lokal at likas kayang pagsasaka, proteksyon sa biodiversity, at higit sa lahat, soberanya sa pagkain. Mga kababayan, hindi dapat gawing eksperimento ang mga mamamayan. Hindi rin dapat gawing negosyo lamang ang ating mga binhi, ang mismong pundasyon ng buhay at pagkain ng bayan. Ang golden rice ay dapat nating tutulan. Dapat ipaglaban ang ligtas, sapat at abot kayang pagkain at isang agrikulturang nasa kamay ng magsasaka, hindi po nasa korporasyon. Ang tunay pong usapin ng golden rice ay hindi lamang GMO o genetically modified organism. Ito po ay usapin ng food sovereignty. Sino ang kumukontrol sa binhi? Teknolohiya at produksyon ng pagkain. Kung tunay na wakasan ang kagutuman ang layunin, dapat palakasin ang mga magsasaka at hindi lalong gawing dependyente sa mga institusyon at korporasyong kumukontrol sa agrikultura. Kaya dapat ang golden rice ay tutulan.